Ako po ay bumabati sa lahat ng mga kapatid natin sa buong kaharian ni King Abayahawa at sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live at via Zoom. Ang inyong kapatid ay naririto po ako ngayon sa Ilocos chapter at ako po ay naatasan ng magsasalita although hindi man face to face sa Mount Zion, pero hindi po ito maging hadlang para kapagbigay po tayo ng mensahe sa araw ng Sabat na ito. So, gusto ko pong pasalamatan ang accommodation sa akin ng Ilocos chapter at buong chapter ng Ilocos. Nandito po ako ngayon sa pamahay ni Sister Delia at nandito po ang ating mga kapatid sa Ilocos chapter. Okay, bilang pagpatuloy po sa ating mensahe, katulad sa sinabi pinahagi po natin sa nakaraang araw ng Sabbath, at ito pa rin po ay patungkol sa Little Horn. Kung mababatid po natin at maalala po natin na ang isang beast, pang-apat na beast na mayroong 10 sungay, at ang tatlong sungay nito ay natanggal at may sumibol na maliit na sungay. At ang Little Horn na ito ay ito po'y patungkol sa pamumuno ng Roman Catholic Church at ng Vatican. Okay, nag-iko po ba? Ayan po, so naglagay po ako ng timer dito. I hope that will end my message with you tonight at around 15 minutes. So mamaya mag-aalam po ito pag naka-15 minutes na po ako. Okay, so ang pamagat po ng ating talakayin has something to do with the Little Horn. Pinamagatan po natin itong the extent of the power of the Roman Catholic Church. Gaano ba kalawak ang kapangyarihan ng Roman Catholic Church? At dahil sa kapangyarihan na ito, paano ba sila nagtagumpay upang alisin sa pagkakakilanlan ng mga lahing Israelita at ganun din ang pagkakakilala ng ating hari, ang ating tagapaglikha na si Abayahawa. Paano nagamit ang kapangyarihan na ito upang sila ay magtagumpay hanggang sila ay isa katuparan ng kanilang ninanais sa kapanahonan ngayon. So dahil sa kapangyarihan nila, nakategorize po natin ito sa 3 items. Letter A, we will be talking about land, money, schools, the priest organization, and literacy. And then letter B, yung pag-replace po ng Roman governors, pinalitan po ito ng bishops of Rome. At pangatlo, the canonized Bible. Itong mga bagay na ito ay mga pamamaraan o ginagawa ng Roman Catholic Church that make them so powerful and very effective in their desire to erase into the entire human race the name of Abayahawa for thousands of years and for many generations that came to pass. So yan po yung pag-usapan natin. Dito sa land, money, schools, priest, organization, and literacy, it is a question that comes into our mind how this gave the church enormous power and how that power influenced doctrine, identity, and even memory. Memory of the remnants of the Israelites, the identity of the Israelites, and the doctrine being taught by the Roman Catholic Church. And this doctrine replaces the law and the covenant. So, ano ang nagawa ng land and wealth po nila? The extent of power. By the 4th to 6th century, the church became one of the largest landowners in Europe. Matagal po ito kapatid, 4th to 6th century, ilang taon na po ang nakalipas. So kung gano'n na sila, one of the largest landowner, so can you just imagine yung pagiging mayaman at malawak ang lupain kung gaano ito makapangyarihan? Kasi kapag may malawak ka po na lupain, if you have land, that means to say you have the abundance, the sufficiency, and the dependency of your food supply. You have the control of taxes because your land, nag-generate po ito ng income
and production. Mayroon kang manpower kasi malawak ang lupain mo. At the same time, influensya sa gobyerno or influensya sa politika, or we call it a political influence. Ano pa? Because of their land and wealth, the wealth that the Roman Catholic Church generates from tithes, from its donations, from the estates, and the earnings from their land through estates, and later indulgences gave them unmatched resources. So, when they have much resources, mga kapatid, they can control, they can do a lot of things according to their desire, according to what they wish to do, and the intent of their heart, because they have too much wealth. Sabi nga, marami kang magawa kasi mayroon kang pera, makapangyarihan ka rin. Okay? So yung land and wealth, the questions arises how this affected heresy and cultural control. In the past Sabbath, we made mention that heresy or pagiging heretic is an act of rebellion against the Roman Catholic Church. And being a heretic is punishable. Of course, ang pinakahuli, death. You will be tortured. Kumbaga, una muna, marami kang mga rights na aalisin sa iyo. Kapag nakasurvive ka sa maraming mga rights according to civil laws at mga rights mo bilang isang mamamayan, undergo ka ng torture. Kapag nakasurvive ka sa torture, pupunta ka doon sa pinakamalala na proseso nila as punishment sa mga heretic person or heresy na individual or groups. Hindi man ito heresy lang sa isang tao o pamilya lang. It can be an organization that boldly claim statement against the teachings and the doctrines of the Roman Catholic Church. That's punishable by death. And when we talk about organization, that's a genocide. When we talk about genocide being slaughtered by the Roman Catholic Church because these organizations are known to be a heretic organization. Grabe, no? So the well-funded monasteries, scriptoria, o yung mga kasulatan nila, missionaries that rewrote and replaced older traditions, or shall we say, the traditions of the Israelites. They have the money to fund the rewriting. O kasi sino ba namang magtiyaga, mag-rewrote sa isang kwento na haluan mo ng deceit and lies kung walang bayad? So they have the money and they have the resources to do all possible means to rewrite the history and to rewrite the true traditions and cultures of the Israelites race. What else? Ano pang nagawa sa land and wealth? At paano ito naka-effect sa mga heretic individual or groups? At paano ito po nakapag-control sa kultura ng mga Israelita? Bullet number 2. Owning land meant controlling the people who live on it. Siyempre, kung ikaw may-ari sa lupain, ang nakitira sa iyo, mga peasants, mga tenants mo, ay under sa power and authority mo. And you can control, you can direct, pwede mong utusan, pwede mong pagbawalan. The peasants were taught only church-approved doctrines. Take note mga kapatid, doctrines, it's not law, it's not covenant, it's doctrine. Magkaiba po yun. It's not about the Hebrew culture or the Israelites' identity. If there are those individual or group who and somehow knows the culture of the Israelites, or shall we say, partly nakapagbasa po sila sa katuruan, kasulatan at kultura ng mga Israelita, if they attempt to question the Roman Catholic Church, ay hindi po pwede. Peasants lang kita, palalayasin kita sa lupain ko. Because of their vast land, they use that as a weapon. And they weaponize their vast land to change the true heritage and the true culture of the Israelites. The culture na mayroon po ang ating mga ninuno, ang pamamaraan ng pagsamba, ang pamamaraan ng pag-worship, at lahat na may kinalaman sa ating nag-isang hari na si Abba Yahweh. Bullet number 3, the wealth supported armies. Take note,
if you have vast wealth, kaya mo mag-hire ng mga mercenaries and armies sa modern warfare ngayon, mga kapatid. Even in the war in Ukraine and Russia, Russia hired missionaries. These are what we call the private defense contractors, private soldiers, private armies you hire to work in your armed forces. It's not only Russia. Even US also hired private missionaries. Muntik nga akong mapasama noon sa tinatawag na private defense contractors. Parang natitempt ako noon in my younger years to be hired as private defense contractors because of the very huge and juicy salary it offers. So noon pa man, at the start, nung namamayagpag po sa kayamanan, ang hanggang ngayon naman mayaman ang Romano Katoliko upang maisakatuparan ang kanilang kagustuhan na ang doktrina nila ang siyang mangingibabaw at magkikilala sa buong sandigan, and any nations, groups or individuals, they can hire armies. What do you think yung ginawa nila dito with this galleon of trade of soldiers on the islands of Apia, Philippines? Okay, bakit libre lang yung mga armies na yun na pinapadala na dito who traveled in a distant land by seas for many months? Okay, so they have the capability to finance or hard forces to what? To eliminate groups labeled as heretics. Sa kasaysayan, may mga groups o individuals na vocal po sila sa Roman Catholic Church. Ito po si tinawag na Waldensians, mga Cathars, at marami pang iba. So patunay lang po ito. Nag-i-exist po ang heresy na against the Roman Catholic, and there is a hiring of private armies by the Roman Catholic Church. So we're talking about too much killing. Could you just imagine, mga kapatid, you are in a religion who founded by, kumbaga you belong to a religion who killed and do some genocides just to, to have your interest na maisakatuparan ito. What a satanic move ito, mga kapatid. Grabe, malala sa lahat ng malala. At ang masaklap nito, it's just like here in Philippines. Naniniwala tayo na paparusa at pumatay ng ating mga ninunong Pilipino at ang ating mga hero, the Roman Catholic Church, the friars. But then, how many percentage of the Filipinos are Catholic? Di ba parang sabihin natin medyo may katangahan? Naniniwala ka pala na ang mga praile at ang Roman Catholic Church ay pumatay at pumaslang sa mga hero mo, and then here you're a Roman Catholic, and then pasamba-samba ka dyan sa Quiapo at iba pang mga simbahan. So something na hindi nagising sa katotohanan, and we can understand because they just believe kung ano man ang pinaniwala nila ngayon without knowing the truth. Sa atin, mga kapatid, hinalungkat natin ang kasaysayan, hinalungkat natin ang nakaraan, at ito ay nagbibigay sa atin ng matibay na basihan na manatili tayo sa ating nag-isang hari na si Yahweh. Yan na siyang sinasamba natin, siyang ating tagapaglikha, at siya ang tumawag sa atin sa kapanunan ngayon. Ano naman ang nagagawa ng schools and educations na mayroon ang Roman Catholic Church? How powerful it is. The church controlled most education from the 5th century to the 12th century. So kumbaga, nag-establish ng educational system sa malawak na bahagi sa mundo ay Roman Catholic Church. Balikan po natin sa sariling bansa natin. Pinakaunang universidad, pinagmamayabang pa. Parang sa ibang sabi sa hinahype na statement, yung University of Santo Tomas, pinakaunang university in the Philippines. Pag i-hype mo, sasabihin mo pinakaunang university sa Asia. Pag i-hype mo pa, pinakaunang university sa mundo. So that is just an indication na, at hindi naman ito founded by an ordinary Filipino citizen or a wealthy Filipino businessman, but it's founded by the Roman Catholic Church. So we are vocal and we are very, malakas at lantaran nating sasabihin ito. Ito pong nagagawa nila. So universities in Paris, Bologna, even Oxford, nandoon sa Oxford na kilala, were founded under the church authority.
So, by the time when we talk about education, schools, at mga kaalaman, shall we say, kasi pag sinabing schools and education, we talk about knowledge. Okay, sabi nga, knowledge is power. Pero ano ang knowledge na ginagamit sa establishment ng schools and education sa universities by the Roman Catholic Church? It talks about their doctrine. It talks about what they want the rest of the world to know about Christianity and about their God. Okay? So, kung balikan natin, only priests, the monks, and the bishops has access to Hebrew manuscript. They have the access and they did not use it. Ginagamit nito ang basihan para kontrahin at malalaman nila ano ba ang kultura ng mga Israelita upang makita nila sa mga pinuntahan at sinakop na bansa. Sandali, tingnan mo ang ginagawa ng mga tao sa bansang Ophir. Yung mga ginawa nila, nandito yan sa nakasulat sa mga manuscript ng mga kahan, manuscript ng mga propeta. Dapat yan ay matigil. Hindi yan sang-ayon sa doktrina na mayroon po tayo sa Romano Katoliko na simbahan. Since they have the access, they can easily identify some cultural practices of different nations kasi nakikita po nila, they have the access. Why they have the access? Balik po tayo sa kasaysayan. During the siege of Jerusalem, 70 AD, sinunog po nila ang bahay ni Abba Yahweh. Nandoon po ang mga natrap nating mga ninunong Israelita na nakipaglaban at dahil sa siege na yon, nahalungkat, nakubkob nila ang masaganang kasulatan na ginawa ng ating maninunong Israelita. At ang kasulatan ngayon are securely kept in Vatican Vault. Wala na po tayong access. Pero wala po tayong worry noon, mga kapatid, dahil sa magandang plano ni Abba Yahweh, sa kapanahunan natin ngayon, malalaman natin ang katotohanan. Akalain po ang mga bagay na ito ay hinalungkat at inaral po natin para mayroon po tayong matibay na basihan at manatili po ang katatagan ng bawat isang kasapi dito sa kingdom of Abba Yahweh. Baka kasi mayroong ibang nanghihina, mayroong kasing ibang nagkaroon ng duda. Now, mga kapatid, kung nagkaroon ka ng duda, balik ka sa dating paniniwala, magsamba ka sa Diyos, hindi ka na magsamba kay Abba Yahweh ang ating alahaya. Maniwala po kayo sa mga isinabinahagi at itunuro po natin dito sa Kingdom of Abba Yahweh. Bigyan po natin pagkakataon na paniwalaan po natin ang ating buong kahanin dahil ito po ang mga kahanim ang pinili ni Abba Yahweh na siyang magbukas ng ating kaisipan, na siyang magbigay ng karagdagan sa kaalaman natin upang manatili tayo sa kanlungan ni Abba Yahweh at hindi manaig si Satanas sa atin. Okay? Sa pagpatuloy, in another form of questions, how schools and educations, these schools and educations affected identity ng mga Israelites at ganun ng Torah or the law and covenant. Bakit? Ano bang nagawa? They limited access to original Hebrew text. Most people only saw Latin version ng Biblia, the Vulgate Bible. Kung balikan natin, sinasabi natin, ito ay pinamunuan ni Father Jerome. Isulat ang gusto na isulat, ilagay ang gusto na ilagay, baguhin ang mga pangalan at titulo, baguhin ang mga pangalan ng lugar, baguhin ang kapistahan, at marami pang iba. Ayan po ang Latin Vulgate na nagiging reference sa panahon ni Father Jerome. Another bullet items, how does these schools and education affected identity and Torah? Teaching in Latin created an intellectual barrier that prevented people from questioning translations. Yan ang naalala nyo sinasabi ko, yung kwento na si Pedro nagkatay o nag-ihaw ng baka. So nangyari sa Cebu, pag sinabi nag-ihaw, nagkakatay pa lang yun. Pag dinala mo yung kwento sa Manila, pag sinabi nag-ihaw, nagluluto na. Ito pang masaklap kapag iba ng salita, Latin Vulgate, naaalala nyo, I still remember vividly during the time na bata pa ako, no? Kasi matanda naman ako, mga kapatid. More than golden years na ako sa mundong ito. Ang pagmimisa,
Hindi ko exactly nabutan because I'm very young, pero ito sabi nila, Latin or Latin ang sinasabi ng mga pari doon sa misa. Wala ka maintindihan. So the translation written in the canon Bible in the Latin language is difficult to understand. So it serves as a barrier for us to completely comprehend its meaning. At hindi mo na ito basta din maku-question na lang. Kasi mayroon ng pagsasalin sa ibang salita. At kailangan isasalin sa Latin. Okay? Ang salita ng ating mga ninuno, Hebrew. O hindi naman sila kasama sa covenant. Kasi kailangan nilang i-copy-paste yung kwento. Copy-paste, may editing at may binabawas, may tinatanggal. So yung copy-paste noon, papalayan mga kapatid. And then, sino bang nagdidikta sa kanila? Sino bang gustong nagnanais na wasakin si Abba Yahweh? Or sabihin natin kontrahin? Hindi man mawawasak din sa Abba Yahweh. Nag-desire ng kasamaan sa mundo si Satanas. At ginamit po niya ang reliyon. Lantaran ko pong sabihin, I'm not afraid to tell it vocally. Even millions will listen to me. Satan uses the Roman Catholic Church in this regard, in this purpose. Ang layunin ni Satanas na wasakin ang buong sanlibutan. Ginamit ang Romano Katoliko. After all, Romans are not Israelites. They are not belong to the chosen race of people ni Abba Yahweh. Natural, mga lahi sila na hindi piniling lahi ni Abba Yahweh. Ano pa? The Israelite names were altered through translations. Katulad ng Yahweh na pangalan ni Abba, ginawang Dominos, ginawang Deus, nagiging Diyos. At sa pagdating sa English, nagiging God. Yung Yahweh save o Yahweh say, pinalitan into Jesus. Okay? Ang rasyal, ang Jesus na yan, later on, nagiging Jesus na nagkaroon ng letter J, when letter J was invented. Ang mga Yasharal o Israelita ginawang Israelos. Remember yung L, patungkoy po yan kay Elohim, na Diyos nila ng mga Grego at hindi pinaniwalaan at kinikilala ng mga lahing Israelita. The church schools train clergy to teach Christianized Roman doctrine, not Hebrew covenant identity. So pamamaraan, tingnan mo, bago ka magiging pare, papasok ka sa seminaryo, ilang taon. So they are talking about philosophy and they are talking about yung doctrines in their church, in a Roman or Christianized Roman church. Hindi po pagkakailanlan. Kaya kahit sino man dyan na mga pari, we can easily challenge them. Believe me, we can challenge them about the true identity of the Israelites and they can't say anything about it. Kasi wala siyang foundational truth tungkol sa pagkakakilanlan ng mga Israelita, tungkol sa salita ng mga Israelita, salitang Hebrew ng mga Israelita, mga ninuno natin. They cannot even fathom and they cannot even tell by themselves itong mga Roman Catholic priest na mga Pilipino na ito that they are bloodline of Israel. That's how they are being blinded because it has been taught to the clergy or to the priest of the Roman Catholic Church. Sa kapanahon natin ngayon, tayo lang talaga ang nakakaalam ng mga ito. Okay? So, pag-continuation, pagdating naman sa mga priest and clergy system, gaano ba ito ka-powerful? The extent of power. The priest controlled birth. Totoo, yan. Marriages or marriage, confessions, and burial. Every major stage of our life. Kumbaga, from birth to death or from womb to tomb. Is that, grabe ang control nila? Diba? Kung balikan po natin ang kasaysayan, ang ating mga ninunong Pilipino na nag-aaklas laban sa mga Kastila, paano sila nahuli? Dahil yan sa confession. O di nagkahuli at nagkadimatay, pinagpapatay. O yan, nalalaman man ng mga historians, mga professors of the history sa university natin. Alam nila yan, Katoliko sila. Hindi ko ba na-realize sa pagiging doktor mo o PhD doctor of history, then your ancestors, mga ninong natong Pilipino, pinagpapatay at nalaman dahil sa confession, and yet you're still a Roman Catholic. Kung baga, di ba, katangahan ang dating. Kasi hindi nila alam. Ikaw, kung magaling ka na historians, doktor ka,
PhD ka sa history, aralin mo to. And I challenge those historians na nakakarinig mo sa akin, if by chance meron man. Okay? And you can contact me and you can challenge me. And I'm going to, face on you with all the energy of my heart without any shadow of doubt because I know Abba Yahweh is with us, mga kapatid. Okay? Ano pa? Extend the power ng priest at saka clergy system. People depended on priest for forgiveness, salvation, and social status. Could you just imagine? Ang pagpapatawad sa kasalanan ay hindi dapat magitan ng mga priest na ito. Tayo po'y maghandog. Ipinag-utos po ni Abba Yahweh tayo maghandog. At si Abba Yahweh po magpapatawad sa kasalanan natin. Wala pong nakasulat na, oy, doon sa priest. Sa atin mga kapatid, kung tayo po'y nagkasala, sinabi po natin, isinangguni po natin sa mga kahan para maisagawa ang proseso ng pang-sin offering. Pero is it the kahan that forgives any one of us? No, hindi po. Si Abba Yahweh sa pamagitan ng sin offering. Pero tingnan mo, imagine how powerful the priest are. You can forgive. You killed somebody. Mayroon kang minasakir dyan, sabihin lang, magsasal ka ng 10 ama namin. Kalukuhan yan, nasaan ang hustisya doon? Hindi po ganun ang pamamaraan ni Abba Yahweh. Lantarang binago po ito. Kung may mabasa man kayo dyan, kapatid, na mag-confess ka sa isang priest para sa kapatawaran ng kasalanan, balik na tayo sa Katoliko. Pero wala. Hindi pa. Kaligtasan natin, salvation is only comes to Abba Yahweh. Tapos binagi pagdating sa sa ginawa na Biblia, canon Bible by the Roman Catholic, ang salvation pamamagitan ni Kristo. Wala naman po ibang Savior po, kapatid. Si Abba Yahweh, how many times that has been made mention in the Torah, which now called the Old Testament, na si Abba Yahweh ang Savior? A lot of times. But still people believe Jesus Christ ang Savior. Hindi ba blasphemy ito? Talagang blasphemy. Okay? Ang katayuan mo sa komunidad, ang katayuan mo sa community, depende yan sa influensya mo sa priest. And that's how powerful they are. So that means they are very controlling. And people, you know what, ang nature ng tao, gusto niya prestige, gusto niya power, gusto niya fame, gusto niya money. Di lalapit ka ngayon sa priest. O ganun na lang po yun. Naisa sa puwera na si Abba Yahweh. Nasaan na po ngayon ang tamang katuruan? Yan po ang lantarang panlilinlang na ginawa ng Romano Katoliko. At mind you mga kapatid, sinabi natin Romano, itong ginagawa ng Romano Katoliko, that is being in some way copycat by other church. Nako, hindi naman tayo isinilang kahapon. Okay, 51 years old na rin. Alam din natin yan. How does, mayroon tayong relihiyon dito sa bansang Pilipinas. Nako, kung gusto mong halimbawa, magpo-promote ka, lieutenant colonel ka, kasi pag colonel na yan, mga kapatid, dadaan na po yan sa commission appointment. Tapos brigadier general o 1-star general ka, commission appointment yan. Kapag gusto mo na ma-promote at hindi ka mahirapan sa kuha, sasali ka lang sa samahan na ito. Hindi ko muna ibigkas yan. Parang letter I ang simula nun. Okay, patuloy po natin. Okay, ganyan ibig ko sabihin, they are very influential. Copycat din sila sa Roman Catholic Church. Okay, ano pang nagagawa ng priest, clergy system? How this suppress the Hebrew belief system? Una, the priest banned Hebrew practices. Lahat na practices, kultura na ginagawa ng ating mga ninuno. Sino nagsabi, tigil yan? Kung magsinulat nila, kung yan ay nakalagay sa doktrina at kasulatan nila sa canon Bible, pero dapat mayroong bibig at mayroong tao na magsasalita sa harapan ng marami ding tao na itigil nyo yan, yung paniniwala na yan. And the priests are the ones doing that. So ibig sabihin, ito maganda ang pagka-orchestrate ng Roman Catholic Church to go against Abba Yahweh. Okay? Ano ang pinagbabawal ng mga priest? Yung tamang Sabbath day of worship at tamang Sabbath keeping at Sabbath na paghandog. Lahat na pamaraan, tamang pag-recon natin ng araw ng Sabat. Kaya mga kapatid, nagsimula po tayo sa araw ng Sabat. Ngayong gabing ito, alas 7 ng gabi, matapos ay bukas alas 7. Yes, pinilikan natin. Balikan natin kung sino tayo noon, kapatid. Sunday worship tayo. Sunrise to sunrise. Di ba? Wala namang sinabi sa Torah. Ang sinabi, pagsikat ng bagong buwan. Yun ang basihan natin. Bakit naiiba?
because of the Sunday worship. Sunday worship is a culture and a belief system of the Romans and the Roman Catholic Church as well. Nag-joint nga, di ba, ang Roman government or the Roman Empire at saka the Church, nag-bolts in sila at nabuo ang Roman Catholic. Di ba? Mga festival, o di ba, tayo lang, alam mo, sa Katoliko, mayroon silang minimension na ito pista ng ganito. Walang celebration. Okay? At mayroon din siya mga kapistahan na kung saan talagang literal na kapistahan na ayon sa kultura at paniniwala ng mga Romano. Dietary laws. Bago pa naman yan, mga kapatid, alam natin ang kwento kung paano nagdusa ang ating mga ninuno para lang sundin ang batas ng dietary law. How they suffered death. You still remember yung 7 anak na lalaki? Kahan, Eleazar with them? Di ba? Naalala niyo? Because they would like to keep the law of the dietary law. Pero ngayon, maghanap ka dyan. Hindi nga ba natin may simpleng logic. Hoy, kayo dyan, mga Christians na kumakain ng baboy, lantaran naman nakasulat sa Torah na bawal kainin. Naisip. Napakatanga na lang isipin. Yan ang problema. Kasi you just believe something that has been, naimana na paniniwala hanggang sa panahon ngayon. Pero ikaw ay mataas ang pinag-aralan mo. Abogado ka, senador ka, judge ka, ano pang naabot mo sa buhay. Ang secular education mas maring taas. Pero simpleng dietary law na nakasulat sa batas, hindi mo maintindihan. O di ba? Bubo na tanga pa. Ibig sabihin nito. Di ba? Pagdating sa batas niya, hindi mo kayang sundin. Tapos batas sa lupa, okay lang sinunod mo, dapat batas ni Aba. Hindi na po kasi nila mafatom ito. Hindi na po kasi they have been blinded for thousands of years sa ginawa ng Roman Catholic, which ang ginawa ng Roman Catholic, copycat ang ibang mga Christian religion. You're not different. I'm sorry to tell you, wala po kayong pagkakaiba sa Roman Catholic. Kristiyanos din po kayo. At kung ano man ang Biblia na inilabas ng Romano Katoliko, yan pa rin ang gamit nyo. Kaya wala kayong pagkakaiba. Okay? They enforce Sunday worship and holidays rooted in Rome. Nagsimula. So ang Sunday worship, kapag galing po sa Roma, simple lang, logic, hindi po galing sa Israelita. Hindi po galing ito sa Torah. Could you just imagine, mga kapatid? Tingnan mo, the Sabbath on the 7th day is a commandment written in chapter 1 of the book of Genesis after the creation ng mundo. Si Abba Yahweh ginawang banal at ipinabanal ang araw na Sabat. And then suddenly, gagawin mong first day. Ito pa masaklap. Hindi na matukoy yung ano ang 7th day, ano ang pagpitong araw dahil sa kalendar. Kasi ang kalendar na ito ay kasama po, take note, kasama po yan na binago sa Latin Vulgate Bible. That's why the true calendar ni Abba Yahweh na inutos niya ay hindi po natunghayan. Pero may nakatunghay sa kapanahon ngayon. Tayo po yun, mga kapatid. Nalaman po natin, yun, Kahan Felix, na mayroong naghihingi na sa akin yung kalendar natin na na-finalize na. Okay, kasi magpa-file na daw ng mga leave yung ating mga OFW. Excited na sila ulit para sa next natin na Feast of the Tabernacle. Kasi ipinag-utos nga naman na ang ating mga kalalakihan ay magpakita, pumunta sa banal na dako na lugar ni Abba Yahweh. Kaya magkakalendar po yan sila. Okay? The clergy replaced Hebrew elders and scribes, centralizing religious authority away from Israelite-style community leadership. Wala naman tayong problema sa atin, di ba? Di ba, naalala niyo, mga kapatid, yung tinatawag place of refuge? Yung ating justice system na mayroon tayo sa mga ninuno natin, diba? Kung paano ginagawa. And who serves as a judge over yung pagkakamali? The elders of Israel. The elders of the Yasharah. Sila po yun. So, yan, binago nila, binalitan nila ang clergy, replacing the elders and the scribes para magkaroon na silang unified system. Yung kanilang pamumuno at pamamalakad, maalis na po ang kulturang Israelita. Ito ginamitan talaga ito ng utak, systematic
well-planned. Maganda ang diversionary tactics na ginagawa nila. Maganda kanilang promotion. Maganda kanilang presentation. Everything. They have, the brilliancy of their mind. Pero, gaano man ka-brilliant sila, talsik sila. Kasi sa panahon natin ngayon, natutunan po natin ang dito po ang ating buong kahanim at sila po'y lantaran nating binubulgar kasi gusto natin malaman sa buong mundo anuman ang katotohanan. Tanggapin man nila o hindi, tuloy po tayo. Walang atrasan ito. Okay? Ayan, ano pa? Church organization hierarchy. Ilang minuto na ba ako? Mayroon na. 14 minutes lang natira. Okay, bilisan ko na lang po punongkahan. So, yung church organization, extend to power, highly organized from the Pope to the cardinals to the bishop to the priest to the monks. So, may direction, may pamamaraan sa pag-utos na pagpapatupad. Okay? Ang tawag doon, the Roman Empire's government structure was copied by the church. So, doon po yan, galing po yan sa Roman Empire. This structure was more unified than any Hebrew Israelites community at that time. Kasi ang leadership, ganito, ang ating mga ninuno noon, wala man tayong lupain na sinakop na hindi kasama sa pamanang lupain ng ating abayahawa. O kung ano lang yung lupain na abay, doon lang tayo. Pero ang ibig sabihin natin, yung structure at that time, medyo naaangkop sa pagkakataon na yon, yung Roman Empire government structure. So kaya nagiging effective sila sa pamamaraan nila. Okay? Ang hierarchy or organizational structure of the church, how they supported suppression of Israel's identity. Paano ba ito? A unified hierarchy could standardize doctrine across continent and eradicate competing beliefs. Okay? Mula sa pamunuan. Kasi dahil mayroon silang structure of leadership, so ang pagpapatupad ng kanilang mga kautusan at doktrina, standardized po ito in harmony to each other. At take note, bago ka magiging monks of priest or bishop, dumaan ka sa pag-aaral na pagiging priest, dumaan ka sa seminaryo o nagmumonks ka. And remember, the educational system, anong itinuturo sa kanila, hindi naman po kulturang Israelites. So, dala-dala nila yan hanggang sa na-elevate po sila sa kanilang posisyon. Okay? Ano pa? The church organization, the Roman Catholic Church, mayroon silang mga councils. At yung councils na yan, talagang even the government of the Republic of the Philippines are adopting the councils. Alam naman natin, may council tayo sa munisipyo, may councils tayo sa barangay, may councils tayo sa leadership din sa city, provincial. Doon po yan. Okay? Nicaea Council, Laodicea Council, Carthage voted which books were acceptable, overriding Hebrew traditions. Okay, yung pamaraan, kaya nung Carthage, nung pagdating ng conclusion ng Council of Carthage, ito na po yung naipublish na ang tinatawag na the Canon Bible. Through the Council of Carthage. Yun na yung pinaka-turning point na i-formally document, put into writings at nagawang libro bilang basihan ang kanilang nais ituro at nais ipalaganap sa buong mundo. That is through the Carthage of the Council of Carthage that declares the Canon Bible. Those who use Hebrew text at the time, the Hebrew names or Israelites identity were labeled as heretics. Hindi natin sabihin ulit, kapag pang-Hebrew ang pangalan mo, pangalan pa lang yun. Pang-Hebrew yung identity mo, ang mga kasulatan, heretic ka. Usapang patayan yun, mga kapatid. Kaya kung ikaw takot ka mamatay kasi may anak ka, may pamilya, di mag-absorb ka na lang sa doktrina ng Roman Catholic. Alaman ito ng kaparen. Alaman ito mga historians. In fact, in the later times, they ask apology. Kunwari lang yun. Pakyut lang yun. Kung si Punongkahan pa magsalita, pakyut lang yun, bro. Pakyut lang talaga nila. Para kunwari, may hindi nila intention na gano'n, na isang pagkakamali. But actually, it's part of the plan. Diba? Nakaplano po yan. Okay? Ano pa? 90% of literacy in the early Middle Ages belong to clergy. 90%. So, the rest, mga mangmang o kulang sa kaalaman. So, pagdating sa kaalaman, sa katuruan, ay nandoon po yan, 90%. They preserve books but also had the power to discard, edit, or refuse to copy others. That's how powerful. After all, they have the control of it. Okay?
Ano pa? How this affected Torah and Israelites' memory? Hebrew writings not aligned with the church doctrine were not copied and eventually disappeared. Actually, tinago po nila. Hindi, disappeared in the hearings, in the sights of the people. No? Nawala na yung identity ng mga Israelites, nawala na kung nasaan na sila after they are being captive sa 722 BCE by the Assyrian Empire, after they were being thrown out doon after the siege of Jerusalem 70 AD. Nawala na talagang identity, kaya naghahanapan. Tingnan mo ha, mga church, sabihin nating Bible scholars, may nag-send pala sa akin ng 5 questions at na-mention yung Bible scholars. Isa lang, kung magagaling sila, nalaman nila sana katotohanan. Kung magaling ang mga Bible scholars na ito, kapatid, na pinadala mo sa akin tanong, sana isa lang ang paniniwala nilang lahat. Magkaiba sila eh. So, Bible scholars is just a title, but they were not able to fathom and know the truth. After all, itong mga Bible scholars, hindi sila piliin ni Aba. Bakit? Mga lahing supot yan, karamihan sa mga Bible scholars na yan. And why we have to think about what the Bible scholar says? We don't care, kapatid. We don't care about what the Bible scholar says. Bakit? Saan tayo nagkikare? Nagkikare po tayo sa sinabi ni Abba Yahweh, period. Hindi tayo nagdidepende sa sinasabi ng mga Bible scholars na yan. What the Torah or what the commandment of Abba Yahweh, ano man ang sinabi niya doon tayo, hindi sa Bible scholar. Kung gusto niya sa Bible scholar, hayaan niya na yan sa kapatid. Punta na siya at magsama-sama na sila doon. Okay? Many apocryphal books. Ano ulit yung ibig sabihin? Apocryphal books or writings that's hidden or itinago. Ano pa? Hebrew, Gospel, and early Israelite texts were suppressed, stopped. Alam mo yung suppress, kung pagdating pa sa pagpatay ng apoy, ang tawag ng fire suppression o firefighting, you would like to stop the fire para hindi lalagan ng fire. In some way, parang ganun yan. Yung mga Hebrew Gospel, Hebrew text, writings, apocryphal, suppress, pero hindi talaga nila na-suppress hanggang ngayon nag-exist at nalaman po natin. Okay? At siguro, doon din sa Vatican, siguro, mayroon ding mga trahidor doon na gustong gumawa ng pira, ilaganap din, kapamaraanan ni Abba. So the Latin became the holy language, replacing Hebrew in public worship, which is true. Nung kabataan ko po, magsalita ka ng Latin-Latin, parang nagbulong-bulong ka na. Nagpapalayas ng diablo, demonyo, sino pang mga masasama dyan. Latin-Latin, hindi wala naintindihan. Okay? Siyempre, ang demonyo lalayas din para paniwalaan kasi sila din yun. Kanila din yun. Okay? Ano pa? Bishop, item letter B na po tayo. Malapit na po matapos punukan. Baka ma-extend ako ng 1 minutes. Maraming minutes yan. Okay? Bishop replacing Roman governors. The bishop took over civil authority. Okay? Could you just imagine, church leader ka at leader ka rin sa gobyerno ng mga tao. Do you really have the control and authority? When the Spaniards came here, alam naman natin yan. It's true, there is a governor general. But ang governor general, luhod din, mano din doon sa mga pari. Dikta din nila doon. Di ba? So, gumawa lang ng structure para hindi, dati kung baga pakyut, pero sila din yun. Pagkakaiba yan siya. So when Rome collapsed, the bishops became what? The judge. The bishop becomes the tax collectors. The bishop became the city administrators and the ambassadors to the kings. This meant that the church inherited the power of the Roman Empire. So yan po yung transition yan. Kung paano nangyari. And how does the bishop became so powerful at papaano po ito na isakatuparan at nagtagumpay po sila sa kanilang mga plano against, literal po, against kay Abba Yahweh. Huwag kayong magtakot kapatid. Ang Roman Catholic ay literal against kay Abba Yahweh. Kasi kung hindi sila against Abba Yahweh, hindi sabahan nila sa Abba Yahweh. Logic. Diba? O hindi ka against kay Abba Yahweh o di sambahin mo siya. Hindi ka against kay Alahaya o alisin mo yung Diyos at God mo, sambahin mo, tawagin mo Alahaya. At kung hindi mo magawa, ay di Romans ka. Doon ka, hindi ka piniling lahi ni Abba Yahweh. That is true. Naman ang katotohanan. We have to base it. You just imagine kapatid, ang ating tagapaglikha na ang titulo ni Abba Yahweh na iba, nagiging Diyos. Parang ikaw, papayag ba na ang titulo mo bilang mayor, gawin na lang barangay tanod, ibahin? O kaya social, gawin natin malaki, gawin natin na purok leader. Di ba? Hindi po tama. Mayor yun. Gobernur.
Alahaya, alahaya, hindi Diyos. Kasi ibabase natin sa roots ng salita ng mga Israelita. Alam ang Diyos, God, Greek Hindi Israelita, di basic. Alam mo, hindi naman kailangan matalino ka. It's just use a common sense. Ang problema, itong mga nakikinig na ayaw maniwala, mga nonsense, di wala talaga maintindihan. Okay? So how they supported anti-heresy control? The bishops, as they took over civil authority, paano sila nagtagumpay patungkol in their drive against heresy or against people who are heretic? Ito, bishops had legal authority to punish dissenters. Dissenters yung mga kumukontra. They could confiscate property of anyone practicing Hebrew traditions. So ngayon, mawala ka ngayong ari-ari. Ikaw ay naggawa ng pagsamba. Nagtayo ka ng tulda dyan sa isang linggo, natulog ka sa tulda. Uy, yan ay Hebrew traditions. Pag hindi makikinig yan, kunin ang kanyang ari-arian. So wala ka na yung lupa ngayon. Tapos yung anak mo, kumakalam yung sikmura, mag-isip ka na ngayon, sandali, mananatili ba ako sa Hebrew culture o i-adapt ko na yung Roman Catholic doctrine? Nandoon kayo sa bingit ng kamatayan o nandoon ka sa sitwasyon na you have to choose. Okay? Kaya matindi. I think itong ating mga ninuno, kaya nag-alisan doon, nagpunta dito sa bansang Operion ba? O in the early days pa lang. Hindi natin alam kung ano ang instructions ng ating mga ninuno noon, mga kahano na paano para makasurvive ang lahi. Papunta. Wala kasi ang writings, wala na sa atin. Na ibang plans and commands, wala na. Paano napunta dito sa malayong silangan? Kukunti na lang. So mayroong truth tungkol sa malayong silangan, pero yung ibang detalye wala. At mga kapatid, ang Pilipinas po ang malayong silangan. Even United States of America accepted that this is malayong silangan, or in English, Far East. Kung naalala mo yung mga sundalo na na-integrate sa US Armed Forces, ang tawag sila USAFE, United States Armed Forces in the Far East. O di sila tanggap nila, Far East talaga ang Pilipinas. O historical yan siya, biblical din. Okay, ano pa? Bishop led courts enforce laws against Israelites keeping commandments. Yung magsunod sa kautusan. Imagine nyo, parusahan ka sa pagsunod sa kautusan. Using Hebrew names of Creator o pangalan ng Aba o Sabbath observance, non-Trinitarian beliefs o kasi tayo one alahaya. So dapat mayroon kang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos sa mga kaluluwa, Diyos sa mga multo. Kasi Holy Ghost man daw yun. So just imagine, akin, naniwala din ako diyan dati. Imagine mo kapatid, Mormons dyan, kasi Mormons mo ako, magalit kayo sa akin. Imagine mo, unpardonable sin nila, denying the Holy Ghost. So okay lang na magkasala ka kay Heavenly Father, wag lang sa Holy Ghost. Could you just imagine, anong klase yan? Sino ba Holy Ghost na yan? Wala namang Holy Ghost doon sa Torah. Kasi one alahaya. So doon, kapag Trinitarian ka, dido ka, dinggoy ka, potoli ka, parusa ka, torture ka, heretic ka. O di ba? O di maubos nga talaga. O yan, kaya nadatnan na po natin na ating mga ninuno na paniniwala natin ay na-influence na po talaga sa Roman Catholic. Alam naman natin na mamayagpag yung Roman Catholic dito sa bansa natin. Okay? Kaya ganon, wala na tayo sa katotohanan. Tapos kung tayo ngayon maglantad ng katotohanan, o di tayo ngayon ang masama. O, di ba? Ibalik lang natin ang katotohanan, tayong masama. Bayaan nyo sila kapatid. Sabi ni Punongkan, kunti lang talaga tayo. Okay? So ano pa? The extent of power sa bishops as political leader. Bishop advises kings and crown emperors. Oh, di ba? Talaga naman, luluhod ko, Jesus, imagine. Nalala ko lang dati, no? Parang hindi, although that time, Katoliko pa naman ako, pero nakita ko na si President Irap Estrada lumuhod doon kay Pope at nagpaano. Parang sabi ko, may president o may country ay luhuran dito sa Pope. O hindi lang ganun din sa mga cardinal iba pa. Parang para sa akin, no? Katoliko, parang hindi ko tanggap. Kasi nandito ka, bisita ka sa bansa namin, Mr. Pope, tapos luluhod yung presidente ko sa'yo. I have that unkind feeling during that time. Ako, honest statement ko yan. Yun pala talaga, palang darating pala panahon na kukontra ako sa kanila at lantaran kong gagawin. And I did it tonight. Okay? The Pope could excommunicate rulers, effectively removing them. Imaginin mo,
Nag-alarm na po ang aking time. So, konti na lang po. Naka 50 minutes na ako. Okay. 1 minutes na lang mga kapatid. So, the Pope could, imagine mo kung ikaw yung king, excommunicate ka. So, wala ka na religious affiliations. Ikaw ay ruler, emperor. Di ba? Kung ako rin na time, pero excommunicate mo ako. Ako ang hari ng bansang ito. I don't care. Pero masyado silang kailangan, namamayagpag ang Roman Catholic by that time, parang hindi ka in kapag hindi ka Roman Catholic, pag hindi ka kasama sa isang organisasyon na yun. So that's how it is. Kung baga heretic ka, wala kang paniniwala. Kung just imagine, hari ka na, hindi ka daw naniwala sa Diyos. So kailangan mong mag-submit doon sa king. Di ba? Si King, sino ba yung hari na ruler na sa king doon sa Germany? Ruler doon, imagine mo, tinanggal ka, in-excommunicate ka. So that's how powerful they are. Ano pa? How this eliminated Israelites' identity, the political leadership ng bishops. Bishop na leader of the church, leader din sa politika. Anong nagagawa? Laws were created outlawing Israelites practice under penalty of death. Alam niyo kapatid, sa katotohanan dito sa bansa natin, ito, di ko man sinabi, halimbawa katulad ng ating death penalty. Ang number one na kumukontra ng death penalty natin is the Roman Catholic. Pero kapag tayo ay nag-execute ng death penalty, we are penalizing a criminal who have been raping and murdering people. Punishable by death. At hindi siya, di ba sa commandments, wala naman sinabing huwag kang pumatay ng unjustified, kumbaga walang reason. Alam naman natin how many times Abay Hawa commanded King David, King Saul that time at iba pa mga even ating mga ninunong mga propeta, when they are commanded to kill people, patayin yung lahi na yon. So kung may commandments man na do not kill, bakit si Aba nag-utos na patayin yung mga lahi na yon? So wala talagang ganong concept per se na do not kill na hindi ayon sa kagustuhan ni Abba Yahweh. So we talk about death penalty sa isang heinous criminal sa bansang Upet, hindi natin magasabi because the Roman Catholic influences the government, particularly yung ating parliamentary branch ng gobyerno natin na to execute death penalty. Diba? Hindi ka naman nag-penalize ng isang inosenteng kriminal. At kung mayroon man, if by chance may nakulong doon na biktima sa justice kasi binintangan ng kasalanan, naman kasalanan ng batas yun. Okay, ginawa ng kwento, napunta sa kanya yung pagiging guilty. So, that's a different story. But, you know, ang punto ko lang, hindi ko man sinabing okay ang death penalty o wag. But my point is how the Roman Catholic influences the parliamentary branch of the government. Noon pa yan, influensya na yan hanggang ngayon. So laws were created outlaying Israel's practice. Okay? Kaso lang, dito nakapasok doon sa pamana. Europe was forced into one religious identity during that time. Roman Christianity, kings enforced church law against Hebrew culture. Could you just imagine? Because of the very powerful influence of the bishops, and as the bishop holds the political leaders, they were able to encourage or direct, or shall we say, command kings of different nations upon the face of the earth that to go against and criminalizing Hebrew practice. Could you just imagine? Bakit i-criminalize mo yung Hebrew practice ng ibang religion? Hindi. Di ba? Nakadinig ba kayo na i-criminalize yung ibang paniniwala? But it's only in the Hebrew culture belief. Why? Dahil the Hebrew culture belief goes to the identity of Abba Yahweh as the supreme being, as the Most High, as the creator upon the whole universe and our king. Tutumbok kasi papunta kay Abba Yahweh. Kailangan i-criminalize yung Hebrew culture and practice. And they were able to succeed that because they are holding political position of the government as bishops, and the Pope can, can command the king and can enforce, can tell to the king. So, in good standing with the Pope, kapag sinunod nila ang Pope, they are in a good standing with the Pope. Tayo mga kapatid, kay Abba Yahweh lang po tayo, hindi kung sino-sino mga pari dyan o Pope dyan. Okay, we don't care.
Diba? Literally, we don't care about them. I don't care about how they feel against me. Mga friends dyan. Wala ako. Okay, abay hawa ako. You will hate me for the thing that I did? I don't care. Because manindigan ako kay Abay Hawa. Ito na nga yung para manindigan ako for thousands of years. And we are called for this work, mga kapatid. We are called to be part of His kingdom. Hindi naman iba. O tinawag tayo kasi naniniwala talaga si Abay Hawa. Sabi, kilala niya tayo. Ang sabi niya doon sa Book of Jeremiah, before I formed thee, and in thy belly I know thee. No? Parang King James Version yan, I know thee. Kilala kita. Kaya pinili tayo noon pa man. Kasi alam niya na mayroon dyan magre-rebelde. Alam niya na nagposipunungkahan ang mga kabila o paniniwala na ang naghandog daw ng tupa si Cain. Ay, hindi Abel. Alam naman natin yun. Mayroon talaga ganun. May kukontra, may salungat. At mayroon ding mananatili. At tayo po yun, mga kapatid. Okay, ano pa? Ang extent of power ng bishop controlling international diplomacy. Bishops carried messages between kingdoms, often controlling treaties and alliance. Okay? Naging kabahagi po sila sa mga treaties, alliance, and different kingdoms. Laging nandun sila. Kaya naisip ko nga lang, imaginin mo, itong gobyerno natin medyo unfair. Kasi napapansin nyo ba, different government offices, magpapamisa ka doon. Wala namang religion according to the Constitution. Walang tayo religion. Kung nagpapamisa ka, inaangat mo yung Roman Catholic. Paano yung ibang religion doon sa government natin? Hindi tama. Pero ang puntog lang, that's how they influence in many things. So how does influence belief control? The bishops controlling internal diplomacy. Pagdating sa belief control, spread uniform doctrines across Christian nations. Kasi unified nga sila. They have a very good structure. In short, no kingdom could legally support Hebrew believers. Grabe talaga. Siguraduhin natin yung Kingdom of Oper o yung mga vassal state natin, mga koloni natin, ha? Hindi yan magpapatupad ng Hebrong paniniwala. Kaya ang nangyari, mga kapatid, yung kultura medyo chap na. Ang imbes magpatuli ng 8 days, basta nagpapatuli na lang. Kaya natuli ako grade 3. Wala na yung 8 days kasi baka noon pa matindi ang pangpatay ang ginagawa doon for that culture. Yung rest day ng aming sabbatical year ng aming lupain, hindi nasunod yung tama. Pero na-witness ko yun na mayroon kaming pahinga sa lupain. Because magsasaka po ako, hindi po maitago iyan. I am truly a farmer. No? Alam ko yung pagsasaka. Di lang ako nagdusa ng gusto bunso kasi sinsya na kayo. Pero alam ko talaga yung buhay ng magsasaka. Pero nakita ko yun yung pagpapahinga ng lupa. Hindi na yun sa tamang 7 years. Kasi baka pinagbawalan noon pa yung ating mga nuno. Dahil ito na nga ang ginagawa nila. Kailangan ang mga bansa, nasakop na bansa, mga kaharian, ang mga kingdom, dapat hindi mag-support sa mga Hebrew believers at lahat ng mga kultura ng mga Hebrew ay hindi magawa. Dapat igagawin ang mga doktrina nila. Okay? Last na po ito mga kapatid. Time check. Anong oras na ba? 11:11. Matapos ako mga 11, basta 11. Okay? Last na po ito. So how did Rome canonize the Bible? Partly nasabi ko na ito nakaraan. It's just going to daanan ko lang po ito. It's because part doon sa aspect natin kung gaano ka-powerful ang Roman Catholic. So how did Rome canonize the Bible? That is the question. This is how the covenant writings of Yasharal, Israel, became the Bible under Roman Catholic control. Hindi naman yan Biblia dati. Kasulatan po yan. Torah or Tawara or Batas. Covenant po yan. Okay? Kaya di ba nandoon sa Book of Commandments, Book of Covenant, malamang sa malang, yun ang tawag dati. Book of Commandments, Book of Covenant, ngayon nagiging Bible na. Di ba? Which is a Latin word, which means ta Biblia. Hindi na, wala na yung Book of the Covenant, Book of the Laws. So remember, they edited them. Klaro, nasabi natin many times. Reorganize them. Totoo po yan. Pinaghalo-halo, binago na. Translated them. Pag-translate, yung Yahweh, naging Lord na. Di ba? Tapos yung Alahaya, Diyos na. Di ba? And then, ginawa nilang canonize. Pag sinabing canonize, it is put into parang parang pinoformalize po nila, and it was being declared official under
the Roman Catholic Church, the Bible, they canonize it, remove Hebrew identity, Romanize. Pag sinabing Romanize, ayun, ginawa na yung practice ng mga Romans. Instead, pinalitan yung mga practice ng mga tinunong Israelita. Romanize the faith, set the foundation for Western Christianity. Step 1, ginawa nila. Una, they took Hebrew Covenant writings of Israelites. O yes, lahat ng mga writings, kinuha. O, di ba? So, wala nang, ang mga remnants, wala na. Rearrange them according to Roman theology. Okay? According sa pag-aaral po nila. Translated them into Greek and Latin. Wala na yung Hebrew doon. Iniba nila. Kapag na-translate na yan into, at yun ang ipapalabas nila, yun ang ipapatupad ng Roman Catholic Church, heretic ang hindi sumusunod. Yan na yun. At yan na yung Greek and Latin na yan na translation. Humantong na po sa kapanahunan natin ngayon at tanggap ng majority of the entire Filipino people. Ilan lang ba tayo? We're just 1,000, a small number. And how many are they that they all believe in God? Gaano karami sila? We're talking about millions. And because they started doing that, changing that into Greek and Latin. Step 4, ano ginawa? Is erase the name of Yahweh and Hebrew cultural elements in all aspect ng Hebrew. Remove. That's how they do that. Yan ang katotohanan. So kapag ito makikita ng mga hindi kapareho natin ng paniniwala, mga saradong isip, at hindi nila matanggap ito, problema nyo yan. Hindi namin problema. Basta kay Abba Yahweh kami. Period. Ano pa? Step 5, choose which books to exclude or include, anong isama, anong hindi. Destroyed or ban alternative Hebrew writings. Declared the Latin Vulgate the only authorized scripture. That's why they canonize it. They have it as a law. That's why it's called the canon law. Batas ng Romano Katoliko, pinapatupad yan. At yan ang naging basihan ng different versions of the Bible today. Kahit ano pa man yung paraan ng pagsalita mo dyan, pa-thee ka pa or thy ka pa. Kasi di ba, I know thee. Imbes I know you, I know thee. Whatever the versions it was being translated, after all, it originates from the Latin Vulgate Bible kay Father Jerome. Step 8. All churches in Europe were forced to accept Roman canon under the threat of punishment or death. And then eventually, it spread to the Asian continent and arrived into the islands of Opir, where the descendants of yours truly, Brother Alex Villalon, resides, and the descendants ng ating ibangkahan at mga ninuno po ninyo narating dahil they are forced to accept Roman canon under the threat of punishment or death. And then, hindi po makita sa history books natin yan because the history books are being influenced by the Spaniards and the Americans whose interest is interest nila at hindi po interest natin. Kaya po magising po tayo sa katotohanan. Anong extent of power yung canonized Bible? The Book of the Covenant of Yasharal. Yan, the Book of the Covenant, the Book of the Lord, not the canon Bible, became the Christian Bible because of the Roman canonization. Because of the Roman canonization, which means the declaration, the formal declaration by the Roman Catholic Church that starting today, kumbaga, ito na po, we will call it the Bible. At dinagdan pa, the Holy Bible. At yan na po ang binasa natin. At doon na po tayo nagkaroon ng iba't ibang paniniwala. Kontrahan dito, kontrahan doon. Negosyo dito, negosyo doon. Slavery dito, slavery doon. Translation dito, translation doon. Lahat sila sabi, maliligtas. Mga kapatid, ang kaligtasan kay Abba Yahweh sa pamagitan ng pagsamba sa kanyang pangalan at paghandog. Nawala po yan sa kanila. Tayo po, sa araw na ito ng Sabat, marami po tayong handog. Nakita ko po daming handog. Tapos, kukunti lang yung kahan naghahakot doon. Nahiya tuloy ako kunti. Pasensya na. O last na po ito, no? So, how did Rome canonize the Bible? The Roman, ito na po yung aking pinaka-summary. Okay, bakit? Okay, dito pa wala kunti pa. The Roman Catholic canonization process became highly effective
in hiding the identity of the ancient Israelites because it selected which books would define official truth and deliberately excluded Hebrew-centered writings, especially those preserving Israel's language, culture, and the original names of the Most High. By approving only Greek Latin scriptures and banning Hebrew text, the church replaces Hebrew identity with the Romanized universal religion, enforcing this through council's laws and later the Inquisition. Naintindihan nyo ba? English kasi yun eh. In other words, nagtagumpay po sila sa pamamaraan, sa pagitan ng mga sulat nila. Official truth na po nila yun, ang mga bagay na yun. Pinili po nila, sinulat nila yung gusto nila. Okay? And then, nawala po ang pagkakilala ng the Most High. Tapos, inapprove nila yung Greek, Latin na kasulatan. And then, ginawa ang Roman culture. And then, ipinatupad ito, enforcing this through council's laws. And then, sa hindi masunod, Inquisition ka. Patayan ito. Okay? Ano pa? With only Latin-approved books allowed, and penalties for using Hebrew names. Just imagine, magsulat-sulat ka dyan, gamit kang Yahweh, dido ka. Magsabat ka ng sabat ayon sa nakasulat sa Torah kapag lumabas ang bagong buwan sa buwan ng Abib, dido ka. Or practicing Israel's customs, magpatuli ka dyan. Matulog ka ng 7 araw sa tulda dahil ipinag-utos, dido ka. The people slowly lost access to their original heritage. Ulitin ko, paunti-unti ang mga lahing Israelita ay nawalan na ng pagsunod sa kanilang kulturang pamana na ipinag-utos ng ating nag-iisang Abay Yahweh. In the passing of time, Rome's canon became the only acceptable narrative. Yun bang sulat nyo na lang acceptable? No other versions, kumbaga yan. While Hebrew books, mga kasulatan ng mga Hebrew, mga pangalan ng mga Hebrew, mga kapistahan ng mga Hebrew at kultura ay kailangan matigil at destroyed, sirain. At ito ang nagiging epektibong pamamaraan upang ang pagkakilala ng mga Israelita or the rational in the eyes of the public or in the knowledge of the different historians in the world today, wala na. Kaya mayroon man sila Israelita, piki pa. Ang katotohanan, nandito na mamayagpag sa bansang Upir, hindi pa kinilala. Ako, dati akong Mormons, ang mga Israelites, yung Amerikano, tapos tayo, ang treatment nila, Gentiles. Kung papapasok ka man daw sa pagiging Israelita, adopted pa. Could you just imagine? Tapos hanggang ngayon, ilan sila dyan? Milyon na yan sila. Niwala din sila. Daming matatalino doon. Ay, believe me, sobrang daming matalino doon, Captain. Pero hindi lang nalalaman ang natutunan ko. Ay, hindi man nila tanggap. Hayaan mo sila. Kunti lang talaga tayo. Okay, sa Marina, Punonggahan. The Roman Catholic vast land, ang malawak na lupain, huge money, numerous prestigious schools. Prestigious naman talaga. Kita mo naman University of Santo Tomas, prestigious yan. Okay, the influential priest, a well-structured organization and high literacy gives them enormous, I use the word enormous power to control the world and achieve their desired purpose, which is to hide the true name and identity of the Most High, our Creator, King Abay Yahweh. Because of the vast land na magproduce ng money, kapangyarihan, posisyon, nagawa po nila ang gusto nilang gawin. Kasi kung hindi man totoo to, I challenge you, mga cardinals dyan at mga bishops dyan, clergy dyan, I challenge you. Kung hindi totoo to, sambahin nyo po si Abay Yahweh. Period. Alisin nyo pong Diyos ninyo at palitan nyo po ng alahaya. Period. Kung hindi man to, hindi nyo magawa yan, ay hindi kayo totoo. Na
tatangkilik at manatili kayo sa kasinungalingan na sinasabi natin sa gabing ito. Ano pa? The powerful bishops who replaced governors made them so powerful that they could change laws and enforce penalties on the remaining small remnants. Yung natitirang kunti-kunti after the siege of Jerusalem na may pa nakita ng kunti na gustong lumaban at yung mga naabot sa ibang bansa, napunta sa ibang bansa at patuloy sa kultura, no? Ay ganun pa rin hinabol po na who still wish and hope to regain control of the promised land. Yung mga kunti doon gusto palang bumalik. Actually, yung natatag ang state of Israel sa pamagitan ng Balfour Declaration, ang dami po talagang may mga remnants po talaga ng Israelites na pumunta doon and reclaim. Mga dark skin po ito, mga black po ito, pero hindi po talaga sila tinanggap. Kasi ibig sabihin mga kapatid, mayroon pa talagang nakakakilala na alam nila Israelites po sila. Pero they are not being accepted because there is a government already that influences them at yun na po system nila. So until some left the land, ang iba dahil hindi naman nila mabalik ang Jerusalem, ang Jerusalem, hindi na ma-claim, umalis na lang po sila. Ang iba naubos, namatay po sila. Ang iba naman, they are forced to abandon their cultural belief and adopted Romanized Christianity. That's what happened mga kapatid. In the last na conclusion at summary natin, the canonized Bible by the Roman Catholic Church is the living testament of a well-syndicated approach. Sindikato talaga to. Through councils using lies, kasi nangalan, panlililang deceptions, misrepresentations, in iba-iba, pagbabago, amendments, and other form of revisions with every clear motives. Anong motives nitong sindikato na ito na ginawa noon? Ang intention is to make God, to make Lord, and Jesus later became Jesus as the Creator, King, Savior, Shepherd, the boss, and everything. Si God na, si Lord na, si Jesus na, si Jesus na. Siya na yung hari, siya na yung Shepherd, tagapagligtas. Lahat na titulo na yung Abba-Yahweh, kinuha na, inangkin na. Saan kumuha ng kapal ng mukha ang mga ito? Diba? And many more, thus making Abba-Yahweh. What happened to Abba-Yahweh? Unknown to the world and all of humanity. Such act is unpardonable and blasphemy to Him or blasphemous to Him. Mga kapatid, minsan man tayong nagsamba sa Diyos na yan. Minsan din tayong tumatawag ng Lord, Lord maawa ka. Nanalangin tayo kay Jesus. Pero nabuksan ang katotohanan. Nalaman po natin. And we came here in this gathering, nagsama-sama tayo, isang kadahilanan, sambahin po natin si Abba-Yahweh, ang ating tagapagligtas, ang ating manilika, ang ating hari. At maninindigan tayo hanggang sa huling sandali ng ating buhay na kay Abba-Yahweh lang tayo at hindi kung sinong Kristus dyan. Kay Abba-Yahweh lang po tayo. Ganon po tayo nagpatatag sa ating mga sarili, kapatid. Ganon po tayo nagpapatibay sa ating sarili. Ganon po natin tuluyang kinikilala si Abba-Yahweh. Ganon po tayo nagmamahal sa Kanya. Sana ang nararamdaman ko ngayon at sana ay nararamdaman nyo rin na sa lahat na kapamaraanan, patuloy tayong manindigan para sa ating hari na si Abba-Yahweh. Maraming salamat po mga kapatid. Thank you so much. Happy Sabbath po sa ating lahat. Be blessed. Shalom. Alex here from Ilocos chapter. Thank you so much. Bye. Sige po, to the moderator. Sa inyo na po punugahan. Salamat po. Sasamba sa hirap o ginhawa, sa kalungkutan at saya. Ano man ang mangyayari,
laging sinasa puso, banal mong salita. Sa bawat oras ng aming buhay, ikaw ang kagalakan. Ikaw lamang ang kaligtasan. Iyong mga salita ang tanging daan, laging isinasa puso, iyong kautusan. Papuri pagsamba sa iyong kabanalan, o alahaya, aming kaligtasan. Anuman ang darating, sa'yo lang sasamba. Sa hirap o ginhawa, sa kalungkutan at saya, anuman ang mangyayari, sa'yo'y magpapasalamat. Sa tagumpay o kasawian, sa'yo'y laging tapat. O amayawa, ang buhay mong likha, aming isinasa puso, banal mong salita. Sa bawat oras ng aming buhay, ikaw ang kagalakan. Ikaw lamang ang kaligtasan. At iyong mga salita ang aming daan, laging isinasa puso, iyong kautusan. Ako'y pagsamba sa iyong kabanalan, o alahaya, aming kaligtasan. Papuri pagsamba sa iyong kabanalan, o alahaya, aming kaligtasan. O alahaya, aming kaligtasan. Ito na lang. Ayan, happy Sabbath po mga kapatid. Kahit nasaan kayong bahagi ng mundo, happy Sabbath po sa inyong lahat. Tuluyan ang nahubaran ng Christianity. Kung gusto niyong maulit yan, naka-replay yan. Actually, yung unang lecture niya ni Kahan na Alex, nag-replay ako eh. Kasi gusto ko talagang mapasadiwa. Ito, kung gusto niyo na, naka-ano rin po ito. Nakita nyo rin ito sa replay. Napakahalaga po na ito'y ma-retain natin, itong kalamang ito. Dahil ito ang katotohanan. Hindi na malaki yung ibang religion eh. Kasi itong Christianity talagang umalipin sa mundo eh. At dito sa religion ito, nandyan si Kristo. Sino si Kristo? Ayaw niyo sabihin ha? Wala pong iba. Wala nang kaduda-duda. Alam na wala nang kaduda-duda, kaya tayo talagang wala na Antichrist talaga Magalit na ang gusto magalit Nandiyan na po yan. Sana ganun na rin. Natutuwa ako sa mga comments ng mga kapatid natin. Nag-monitor ako sa FB Live sa loob ng Zoom.
Napakaganda ng mga comments. Ibig sabihin po niyan, ang ating diwa talagang nagkakaisa na. Yung mga dati, mayroong mga pakontra-kontra dun wala na. Ay talaga inalis na. Nabaliktad na si Kay na raw ang nag-aalay ng anak ng Watusi. Maintindihan ng mga taong yan. Pero nakita naman natin lahat sa pag-aaral natin ng Isaiah, no? Saka sa Jeremiah, talagang aalisin sila. Dahil ipinalam sa atin ni Aba, i-execute natin. Dahil pag di natin in-execute, anong masasabi niya? Iiwanan ko din kayo, ialis. Rejected silver. So, tayo po, sumunod lang kay Ama. At kaya ano sabi ng Ama, konti lang. Konti lang kayo dahil hindi ko kailangan marami. 40,000 nga, ilang kaharian yun, pinabagsak nga nila sa 300 na kawa lamang At walang gamit, shufar lang. Kita nyo, ang power ni Abay Hawa. Kaya tinan niyo, maski yung salita na Paleo-Hebrew, pinag-aralan talaga nila masyado para mawala yung Paleo-Hebrew, no? Ginawa nilang Aramaic, ginawa nilang Modern Hebrew, kung ano-anong Hebrew. Inaral nila para mawala talaga yung kaalaman natin kung paano aralin yung totoong kasulatan ng mga ninuno natin. Ginawa ng mga points, ginawang nikod-nikod. Ay napakadali namang basahin. Napakadali dahil A, saka lamang I. At yan talaga ay salita natin noon pa. Pero tingnan mo, isa sa bigyan nilang masusing panahon, masusing pag-aaral, baguhin yung lingwahe ng mga Israelita. Lingwahe na ipinasulat niya Abay Hawa kay Moses. Na yan. Kaya ngayon po mga kapatid, yung lumabas natin, actually na kay Sisa Nobi na yung ating calendar. Huwag mo nang i-summary dahil yun na talaga ang summary nun. Kasi dapat makita ng mga kapatid natin yung Gregorian saka yung Yahweh calendar. Para hindi tayo malito. Nilagay na rin po namin doon yung mga pangalat pala ng Paleo-Hebrew ng mga bawat buwan. Saka nalagay na rin doon sa isang bahagi nun yung mga offerings natin. Adjusted yung offerings dahil hindi pa natin kaya talaga Malay mo kung dumating ang oras na bigay na sa atin ni Abay Hawa yung kabuang mga offering magawa na natin na ganyan daily offering. Yung dami ng offering natin sa bawat Feast of Tabernacle, napakarami nun. Yung estimate namin ng cost ng offering natin sa Feast of Tabernacle lamang, may 3 milyon Kasi mula sa 13, 12, 11, 10, 9, paunti ng paunti. Ganun karami yung baka 30,000 isang baka. Pero may paraan siya Kaya bibigyan niya yung panalangin natin kanina, sasagutin na yun niya. Madali na. Madali na. Upo. At wag niyo kayo mag-alala. Nalakas ang katawan ni PK, hindi yan atrasan. Sabi kaya, palakasin mo lang kami Ama, tatabahunin namin yan. Tabahunin talaga namin yan. Yan ay para sa kanya. Kailangan magawain. Kaya nga wala tayong pang sweldo sa maraming magtatrabaho sa Hayakal. Kami na lang. Nagkasundo na mo kayo, mga kahan. Kami na lang ang gagawa dyan. Ay paano? Sila yung grupo naman nila, Romar P, gagawin itong ating Di pwedeng hindi tapusin. Dapat matapos siya itong slaughterhouse Saka dapat matapos na po itong East Gate. Para dyan na po tayo lahat dadaan. Sisimintuin pa natin yung kahabang yun Yung kailangan maayos na yan. Kaya hiwalay na tayo. Romar P, hiwalay lang ng gawa. Pero tayo talaga, tayo ko talaga tayo kay Abay Hawa. Magmamahalan tayo lahat. Isa lang tayo. Kaya mga kapatid natin, pasensya na kayo. Hindi titigil ang kahanim sa pag-expose ng katotohanan. Marami pa po ito, sunod-sunod na ito. Kailangang maintindihan po ninyo ito. Yung masasaktan, okay lang. Sabi nga ni Kahan Alex, okay lang. Yung mga lalabas, okay lang. Talagang di naman para kayo dito. Okay, manginginig talaga kayo dito. Manginginig talaga kayo dito. Kung gusto nyo kaya mangaral-ngaral, ay nako. Ang Ama hindi magkakamali, lalo na sa panahong ito, nangiirala yung kanyang kalooban, yung kanyang plano, ay nako. So, wag na po kayo mangarap.
Tapos na ang mga visions. Wala nang false prophets. Panahon na po ito ng katotohanan. Yung mga false prophet, pinagsama-sama na. Pinaratay nga yan nun eh. Diba? 400, pinaratay nga yan eh. Si Ama, mabait ngayon eh. But, maybe, yung ibang dyan, sabi ni Ama, those I will rescue, kailangan tatanggapin ninyo. Pag may nirescue si Ama, ilalagay naman sa diwa natin yan eh. Mapapasaliwa ng mga kahan niya, ng mga Levites natin, ng mga officers natin. Kaya wag po kayong mag-alala dyan. Siyempre, lahat dyan, susundin natin kung ano sinabi ng Ama sa atin yun na susundin natin. Maraming salamat. Maaga tayo ngayon. Nakala ko abutin ulit tayo ng 2:00. Binili siya na nikahan na. Pero okay naman kasi alam niyo yung napakaganda po ng development sa atin. Spiritually, no? Napakaganda talaga. Hindi ito nangyayari, mga ganitong oras. Isipin nyo, 2:00, 1:00, nagle-lecture tayo about truth, about righteousness. Saan ka nakakita ng ganitong mga born again? Saan ka nakakita ng mga pari na maganyan? Wala talaga. Tayo lang, kasi tayo lang ang pinili. Tayo lang naman ang banal eh. O mga kapatid, di ba tayo lang ang banal? Masama bang claim yun? Wala kasi tayo lang ang banal eh. Sila lahat hindi. Lahat na nagsasamba kay Kristo, hindi banal. Wala pong kabanalan sa kanila. Dahil ang kabanalan, ibinigay ni Ama sa mga Israelita. Ano sabi ng Ama? Be holy because I am holy. Wala namang ibang sinabihan nun eh. Tayo lang, inangkin yan. Tayo sinasabing Bible na yan, Hellenized Bible. Hindi yan actually, hindi po yan actually Roman. Nag-umpisa kasi sa Greek. Sa Greek, pinasok ng mga Greek yung kanilang mga Diyos. Kaya kay Ptolemy yan eh. Si Ptolemy baga ay general ni Alexander the Great, tama? Doon siya nanggaling. Kaya ipinasok yan mauna sa Septuagint. Yung Septuagint ang nagawa ng mga Greeks. Pero nandun na yung God. Yan ang pasama na yan dyan. Pagkatapos, yun ang Katoliko, buo na sila, yun ang Latin Vulgate. Yung pong Latin Vulgate, yun ang naging opisyal na Biblia ng mga Katoliko. Noon, wala kang pwedeng pagkunan ng aral kung hindi yan lang. Pag ikaw ay sa buong mundo, yung Latin Vulgate yan po, yan ang pinangangaral ni Brother Eli, mga Latin Vulgate. Pero alam mo ba, alam niya na Yahweh talaga YHWH talaga Pero ito rin, isa rin ito siya naloko Bakit sabi niya? Kasi daw hindi na alam i-pronounce. Hindi na alam i-pronounce kasi hindi rin siya nag-aaral kasi Kristiyano din siya. Kaya ang dala-dala ng doktrina, Kristiyano din. Kaya parehas lang po yan Parehas lang, walang pinag-iba. Nag-ipon-ipon lang sila. Kaya makita mo, isa sa pinakang hiwa-hiwalay na religion sa buong mundo, Christianity. Isang grupo sila, pero hiwa-hiwalay sila. Saan ka nakakita ng ganyan? Pero unity ba yun? Wala. Hiwa-hiwalay. So tayo na po tayo para po sa ating blessing ng ating dakilang Abayahawa. Maraming salamat sa kabanalan ng araw na ito, mga kapatid. Ito binigay sa dyan ng ating Ama para sa kanyang kapurihan at para po natin makilala na buong mundo na ang pinagpala niya at kanyang piniling bayan ang mga Israelita. Kung kaya nga ang kabanalan ng araw ng Sabat ay kanyang ipinagkaloob lamang sa mga Israelita at hindi sa ibang lahi. Abayahawa said to Moses, "Tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Abba Yahweh bless you and keep you. Abba Yahweh make his face shine on you and be gracious to you. Abba Yahweh turn his face toward you and give you peace. So the Kahan will put my name on the Israelites and I will bless them." Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating dakilang mailika,
Abayawa ang ating hari. Galwaya abayawa, yada.